Nakisawsawan, pinagtulungan, di umano si Mary Jane ng pamilya ng dati niyang kinakasama. At ngayon nga po, alam kong kanina niyo pa gustong makita ang lalaking nagdulot po ng malaking sama ng loob di umano kay Mary Jane. Ano nga ba ang katotohanan? Totoo ba ang sinasabing may lalaki si Mary Jane o siya ang may babae? Narito po, si Glenn Buboy Candelaria. Pasok! Buboy, una sa lahat, gusto lang natin ipaliwanag na kaya ka nakasuot ng salamin ay ikaw ay naaksidente noon at may naging problema sa iyong mata at hindi mo pwedeng tanggalin ang iyong salamin. At nauunawaan namin yon at rerespetuhin namin yon. Kailan nagsimula ang problema ninyo ni Mary Jane? Natatandaan mo ba? Opo, nung nagkarelasyon po siya ng matanda. Sino yon? Si Epe. Bali may... Sino yung ipe? Tanong sa kanya. Yung sinasabi nilang kabit ko, na pinangkana niya, hinututan din nila. Paano mo nalaman yung tungkol doon? Nakita rin po ng magulang ko. Oh. Lagi ka naniniwala sa mga sabi-sabi kasi wala ka sariling isip. Di ako naniniwala Kaya sa nga hindi ka magaling na makali sa kaya. magulang mo kasi hindi mo kami kayang buhayin. So Mary Jane, ang tanong ko, sino yung sinasabing ipe at sinasabi mong matandang karelasyon mo, inaamin mo? Hindi. So bakit mo sinasabing hinututan mo Hindi, paano na kasi nakinabang ganito? sila? Ganito. Sinasabi nila, na lalaki ko daw. Ang ginagawa nila, pag wala silang pambayad sa ilaw, sa tubig, hinihingian nila. Nang hindi ko alam. Eto nga, nanghingi pa ng kwintas yan pinabayaran doon sa lalaki. Siya mismo, nanghingi ng pambili ng kwintas doon sa lalaki. Kasi malingin yan. Okay, sandali lang. So bakit mo hinayaan na, o hindi mo talaga alam na lumalabas si Mary Jane kasama nung ipe? Hindi ko po alam talaga po. Ba't ka nagpabiling kwintas? Hindi ko po alam yun. Hindi ko po alam talaga yun. Diretsa ang tanong, Buboy, napag-alaman namin na dun sa ilang taon na nagsama kayo, umaasa kayo ni Mary Jane sa bigay nung ipe. Hindi po. Nagtatrabaho po ako. Hoy, wag ka hindi makausap! Hindi ko Sino po ang nagsusugal? Hindi ko makausap! Nagsusugal ka? Sinusugal na. Oh, nagbibisikleta yung lalaki, hinagi isang kanal sa Nakita mo? sugalan. Oh, Nakita mo? nakita ko, pinulog mo siya. Hinagi sa'yo. Hindi ba kayo Okay, sige. So, Buboy, sandali lang po, Aling Nora. Eto na nga po, ang kausap ko si Buboy, nakikisali na naman po kayo. So, Buboy, kung alam mong may relasyon sila noon, bakit pinatagal mo pa ng ilang taon? Dahil mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po. So kung sinasabi mong mahal mo si Mary Jane, Buboy, bakit nahuli ka naman niyang kasama ang kumare niyo? Bali po, talagang ginawa ko na po yung para makaganti na sa kanya. Dalawang beses mo ginawa para makaganti ka sa akin. Ayos ka naman. Ilang beses ka na nahuli? Sinungaling ka. Mamatay man ako. Wala kayong nahuli sa akin. Ang panlalalaki Kahit yung naman makita mong nahuhuli siya. magkapatong. Wala kayong At kung sinasabi mo, Buboy, na mahal mo si Mary Jane, bakit hinayaan mo na makisawsaw at makialam ang pamilya mo sa away ninyong mag-asawa at pinagtulungan siya? Di ba problema nyo lang dalawa to? Bakit ang dami? Cast of thousands. Ang sagot niya sa akin. Ang daming kasali. Ang sagot niya sa akin para daw mag-work yung relationship namin. Ako ang bumuhay sa kanya. Ha? Para lang tumagal ang pagsasama namin. Wow! Dahil hindi ka lang talaga kaya magpapayos sa Mga ka-face-to-face, nais po namin na masolusyonan ang isyong ito kaya nararapat lamang po na isagawa natin ang isang one-on-one talk experience kasama ang ating trio tagapayo dahil talaga pong kailangan ng ating mga bisita na sila ay matulungan. Alam niyo, pag hindi kayo masamang tao, wala yun eh. Mamamatay yun ng natural na pamamaraan na titigil sila dahil kasi nakikita na itong si Gina, matinong tao pala, wala pala yun. Chismis lang pala talaga all the time. Oo, una natin yung dalawang anak mo. Dapat makita nila na maayos kayo nagkahiwalay dahil kasi hindi nyo pa kaya parehas na itaguyod na apat na bata magkasama. Yung kapayapaan ng manaig, hindi yung puro kaguluhan. So, ang kapayapaan ngayon dito na inaasam nyo, makakamit nyo yan pag nagpatawaran kayo, tigil na yung iniisip nyong kasuhan sa isa't isa.
Hangad po namin dito sa face-to-face na ang bawat issue po na idinudulog sa amin ay kahit paano sa maliit naming paraan ay makatulong talaga kami sa inyo na maliwanagan kayo sa pamamagitan ng mga binibigay na payo ni na attorney, ni doktora at ni father. At sana nga kanina, pinakinggan po ninyo mabuti, Aling Nora, yung binigay na counseling sa inyo, Mary Jane. Bago lang tayo magtapos, meron pa silang nais sabihin sa inyo. Attorney? Ang nais kong ipabaon na payo sa inyo ay itigil nyo na ang away ninyo. Ano? Kung ano man ang iniisip ng bawat panig na magkakaso, tatakbo sa hukuman, alam nyo, gaya ng na-explain ko sa inyo kanina, hindi lang basta ganon ang isang kaso. Tamang binibigyan tayo ng karapatan ng batas. Tamang tayo'y, sabi nga, pinapayuhang, kung may karapatan ka, ipaglaban mo. Subalit, kung titimbangin natin ang sitwasyon at kukunin naman natin yung practical side, mas masarap pa rin na pumasok tayo sa isang compromise agreement. Yun pa rin daw ang pinakamabisang paraan upang masettle ang conflict ng bawat partido at magkaroon ng kapayapaan. So sana kunin niyo po ang advice kong ito, alang-alang lamang sa praktikalidad at magkaroon na kayo ng kapayapaan sa isa't isa, ibaon na yang mga galit na yan at magpatawaran na kayo. Yun lang. Pag tinignan niyo po ang salitang rumor o yung pong chismis sa tinatawag sa diksyonaryo, ang nakalagay po doon, it is an unproven story. So, ano ibig sabihin nun? Kung kayo ay nagkakalat ng mga istoryang hindi makatotohanan, di wala dapat basihan para kayo ay magalit dahil hindi pa yun napapatunayan. Kaya alam niyo, Aling Nora, wag na po kayong mag-instill ng galit sa inyo na paano naman ang mga anak ko? Paano naman ang kanilang puri? Kung hindi po totoo ang chismis, kailangan at kakayanin nila na maipapakita nila sa mga tao na ako ay mabuting babae, ako ay mabuting tao, marunong ako magpatawad at tatapusin namin ang kwentong ito na maging maayos kami. Kung kayo po mismo ang magsasabi sa kanila na, oo, tigilan na natin ito para sa kabutihan ng lahat, matatapos po ito. Yun lang po. Early marriage or teenage pregnancy ay yun po ang nagiging dulot ng problema sa mga relasyon ng pag-aasawa dahil batang-bata pa na nagsama, batang-bata pa na nagkaanak, at chances hindi po magtatagal ang ganung relasyon dahil marupok ang pagsasama. Dapat ay maging mature na. Nangyari nang nangyari. Ito ang resulta ng lahat na ito. So wala tayong magagawa kundi maging mahinayon tayo. Kung uumpisahan yung magpakumbaba, magpatawad, ay maghahari ang pag-ibig ng Diyos dito sa atin. Salamat. Thank you very much sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Alam naman natin na walang may gusto na ang isang relasyon ay matapos. Sabi nga nila, kaya tayo nakikipagrelasyon kasi gusto nating magmahal at mahalin din tayo pabalik. Pero Mary Jane, Buboy, nangyari na ang nangyari. Ang tanging koneksyon nyo na lamang ay may anak kayong 4. At maipapangako mo na, Mary Jane, wala nang salitaan na ganon. Wala nang mga parinig, wala nang mga kung ano-anong mga ilalagay pa sa Facebook, wala na. Simula ngayon, Mary Jane, ang tutukan mo ay ang mga anak mo. Yun ang unahin mong alagaan, buhayin, at pakita mo kay Buboy na isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang nakipaghiwalay siya sa'yo. Patunayan mo yon. At ikaw din naman, Buboy, ikaw dapat ang nag-aayos nito. Ikaw dapat ang nagsasabi sa nanay mo na, Nay, huwag kang makialam.
Sa kapatid mo, ikaw din dapat, huwag kayong makialam. Ako ang magdidesisyon, ako ang lalaki. So, paano tayo matatapos, Mary Jane? Ang sa akin lang po, para matahimik na, magkanya-kanyang buhay na kami, wala na lang pakailaman. Kung yung para sa mga bata na lang. May mensahe ka pa ba kay Aling Nora? Kung may mga nagawa man akong kasalanan, humingi na ako ng sorry. Gina, humingi na siya ng sorry. Hindi ko po ramdam yung sorry niya. Ha? Ramdam yung sorry. Hindi mo naramdaman. So, hindi mo siya pinapatawad. Pero sana rin, dumating ang araw na matutunan mong mapatawad si Mary Jane at maunawaan din ang pinanggagalingan niya. Ikaw man din ang lumagay sa lugar niya, marahil, nasaktan ka rin at may mga nasabi ka, kaya nagkaganon. At sana nga po, Aling Nora, sa inyo po namin makita yung pagsisimula ng mababang loob, mapagpasensya, nang sa ganun po, imbis na nakikisawsaw tayo dun sa away, ay makatulong po tayo para sa ikabubuti ng 4 na bata. Maraming salamat po sa inyo at kahit papano sana'y natulungan namin kayo. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Siguradong marami na naman tayong napulot na aral sa ating pong pinag-usapan. Kahit sino po ay hindi magugustuhan kung paninira at maling salita ang maririnig na ikinakalat tungkol sa kanya. Kaya naman kung meron tayong galit sa ating kapwa, ay pilitin nating itikom na lang ang ating bibig kung hindi maganda ang ating sasabihin. Dahil pag nasanay ka sa ganitong paraan, hindi mo mamamalayan na sarili mo na rin ang iyong dinudungisan kapag naninira ka na ng iba. Sa bawat gulo, mas mabuti kung sa gitna lang tayo pupwesto. Mas mainam kung tutulong tayo na ayusin ito kaysa magkampihan at may kilingan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, pinagpapala ang taong binubuhusan ng tubig ang apoy kaysa pinag-aalab pa ito sa pagdadagdag ng kahoy. Thank you mga kapatid! At dito po sa face-to-face, importante ang pagkakaisa ng pamilya. Kaya naman sinusuportahan po namin ang pagdiriwang ng National Family Day sa darating po na September 26. Kahit ang trio tagapayo po ay sang-ayon din sa layunin na magkaroon ng konting bonding sa oras ng pagkain. At pag may konting tampuhan, dapat pag-usapan ng masinsinan, aminan. At para sa nanay na tulad ko, importante na solid ang samahan ng kanyang pamilya. Kaya special po sa amin ang meal times. Kaya mga sausawera, makiisa na sa National Family Day. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Ganun din kay B1 at kay B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, tagapayo, ang mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, Mrs. May Diferensya ang pagbubuntis sa pamangkin ipinasa. Asawa ko, umiling talaga siya ng anak.